Good morning mga Lods. Ayan, welcome back to Super Andre TV, no? So ayan mga Lods, meron akong magandang balita sa inyo mga Lods, no? Sa nangyari nung nakaraang araw na lakad namin ni Bro Rugby. Pero siguro naman mga Lods, nakikita nyo na yan sa kanyang post, no? Sa kanyang Facebook page at kanyang Facebook account. Yun nga, tayo pala ay inappoint ni Bro Rugby mga Lods, no, na maging gaffer, no, ng kanyang laban doon sa Bawang La Union, no, isang 5-stag derby yun. So ayun, napakaganda ng kanyang comeback mga Lods mula doon sa masaklap niyang score sa Agbi Season 3, no. Ayan, napanood nyo naman siguro yan at nakikita nyo yung update dyan sa kanyang farm. So ayan, Bro Rugby, maraming salamat bro sa pag-appoint nyo kay Super Andre, no, para maging gaffer nyo dyan sa 5-stag derby sa Bawang La Union. So tara mga Lods, tayo magkwentuhan. So mag-i-intro muna tayo mga Lods. So ayun nga mga Lods, nagpapasalamat ako, no, kay Brother Rugby TV. Ayan, isa kabrad natin yun sa Agbi at siyempre kakuya natin yun sa Eagles mga Lods. Ayan, ginawa niya tayo mga Lods na gaffer, no, sa kanyang palaban. Ayan, sa may Bawang La Union. So ayun nga mga Lods, ang kanyang score ay 4 wins 1 loss, no. So muntik talaga siya mag-champion doon mga Lods. Ang isang nalaglag ay talagang na-disgrasya lang. Una na lamang na sa sitwasyon niya, kaya lang na free throw, no, na palo ng napaka-solid na palo na nakatagilid siya at hindi siya preparado. Ayun, isang tama lang siya mga Lods. Pero ganun pa man ay good score yun, no. Napakaganda at napakabigat na na-score yung manalo ka ng 4 out of 5, no. So ayan. So ang sarap ng pakiramdam, no? Ang sarap ng pakiramdam mga Lods na tawagin ka ng isang kapatid mo para kunin na gaffer na siya din naman ay nagagaf din, no? Mananari din naman yun si Bro Rugby mga Lods. So napaka overwhelming lang, no? Sarap lang sa pakiramdam na yung isang kapwa mo breeder, kapwa mo gaffer ay tayo pa ang pinagtari sa kanyang mga manok. So ayun, at of course gusto ko rin pasalamatan mga Lods si Boss Dylan ng San Jose, California. Ayan, ang galing at ang bait ng taong yon. Salamat dito sa cup pala, no. Ayan, no, napaghalatang magmamanok tayo dahil dito sa sombrero ni Boss Dylan na binigay sa atin. At marami pa siyang binigay mga Lods. Meron siyang binigay sa atin na napakagandang flashlight, no. Yan, mamayang gabi susubukan natin dito. Pero sinubukan ko na sa bahay, sinubukan ko na dun sa farm ni Bro Rugby mga Lods. Ang layo ng kanyang range, siguro kahit dito tayo sa sulok, yung pinakadulong-dulo dun, kitang-kita pa at malinaw na malinaw pa, no. Napakaganda, gamit na gamit natin dito sa farm. Ayan. At of course, meron siyang mga binigay sa atin na mga vitamins, no. Ayan, ang Super B Complex at vitamin E, no. Hindi pang manok yun mga Lods, pang tao yun. So tayo ang nagtitake nun. Ayan, Boss Dylan, maraming salamat boss sa tiwala nyo, no, at sa mga pasalubong na inabot nyo sa amin ni Bro Rugby at sa ibang kaibigan natin, no. Ayan, napaka sarap ng pakiramdam, no. At of course hindi lang yun, dahil nabigyan din tayo ng konting anak buhay ni Bro Rugby, no. Ayan mga Lods, no, napakasarap. Parang gusto ko na lang din maging gaffer ngayon. Pwede na ba tayo mag-change ng career, no? Change ng trabaho mga Lods. Maging gaffer na lang tayo, full-time gaffer, breeder gaffer. O pwede naman, pero siyempre mga Lods, meron tayong hindi pwedeng pabayaan na business natin na kailangan natin palakasin din. At the same time, ayun talaga ang ating bread and butter. At dahil kung wala yun mga Lods, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong farm, no? So doon tayo kumuha ng puhunan. So yun nga pala, ngayong araw din mga Lods, ang
pag-harvest natin, no, ng ating mga sisiw, no. Ano na yan, for local band na yan mga lods, no. Meron akong fertile egg doon na nakaload na 104. So tingnan natin, no, kahit mga 70 pieces man lang sana na sisiw, may makuha tayo doon mga lods. So maya maya tawid ako doon sa kabila dahil nandun yung aking incubator mga lods. Tayo ay mag-harvest at magma-marking. So tara, lipat tayo doon sa kabila mga lods. Ayun mga lods, nandito ako ngayon sa kabilang area, no, sa isa pa nating munting manukan. Ayan, familiar naman kami siguro dito sa area ko na to mga lods. Dito kasi ako naglagay ng aking incubator mga lods, no. And then yan, yung aking range, naka-condition na rin yan, na-disinfect na namin yan, ready na rin yan para babaan natin ng mga cockerels. Siguro by next week magbababa na kami dyan. So tara, samahan nyo ako dun sa aking incubator mga lods. Meron akong nakalagay dyan 104 na fertile eggs, no. So kahit siguro mga 70 lang masaya na ako dyan. Kung may mapisang 70, hopefully 70 sana. So ayan mga lods, ang ating incubator. So ngayon ay kahapon actually ng 6 PM, nag 21 days ito mga lods, no. So ito ay nahanda yung manuntilong ang ating lagayan ng mga sisiw. So andyan naman ang aking record book, mga gamit pang markings. Ayan. So off cam na lang mga lods, no, ang pagmamarking ko ng aking mga sisiw dahil alam niyo naman, bawal natin yan i-expose at i-shoot ng malapitan. So balikan ko kayo mamaya mga lods kung ilan ang magiging update sa ating sisiw. So ayan mga lods, tapos na kaming mag-markings, no. Andito na yung mga sisiw natin. So medyo hindi maganda mga lods ang ating papisa, no. Meron tayong 104 fertile eggs na nakalagay doon sa ating hatcher, pero ang napisa mga lods ay 50 lang, no. Medyo okay na rin naman yan. So ito mga lods, 3 days interval, no, ng first batch and second batch ng ating local born. Total of 97 heads yan dyan mga lods. And then dun sa kabila, magbababa ulit tayo doon sa hatcher ng 86, no? At meron pa tayong mga nasa 200 na naka-load naman sa ating setter. So yan lang mga lods. Chinat ko na si VLD, no? Mukhang may problema yung moisture ng ating incubator. So papakalibrate natin ulit to para hindi masayang yung 86 heads natin mga lods, no. So mamaya daw subukan nilang pumunta. Ayan, ganyang kabilis kausap si VLD. So ito mga lods ang brooder natin, no. Ayan, yan yung mga vitamins na ginagamit natin sa brooder natin. Naka-arrange yan, no, from 6 AM, 10, no, ayan, 1 PM and 4 PM. So mga amino par lang naman ang gamit natin dito mga lods, no. Halo-halo yan. Progency ni King Slasher, ayan, Optigro ni Progency ni Excellence, no, Optigro ni King Slasher, and of course yung mga amino par products natin. And meron tayong Probo Chicks na galing din yan sa Excellence mga lods. So yun lang, ganyan kami dito mga lods. At least 2 weeks ko dito binubrooding yung mga sisiw, and then ibababa ko dun sa mini range natin hanggang matapos yung kanilang vaccination. At kapag fully vaccinated na sila, at saka natin sila ibababa dyan sa main range natin. Ayan. Ayan mga lods, si VLD talaga maasahan mga lods, oh. Isang tawag lang agad-agad calibrate, oh. Nag-calibrate kami ng hatcher mga lods dahil nga yun, yung aming production ay 50% lang achievability rate. So ngayon magka-calibrate kami para ma-perfect natin yan mga lods. At pinalitan ko na din ng timer itong isang incubator natin kasi nagluloko rin yung timer niya. So dapat kasi every 4 hours ang baling. Yan.